Nasa linya na po ang Policy Advocacy Director ng grupong Good Gov PH. Isa po itong grupo ng mga kabataan na ang kanila pong ipinaglalaban is of course transparency po sa ating gobyerno. At sa kaliwat kanan nga pong issue ngayon nitong pagpo-post online, pag-flex nitong mga mararangyang bagay, mapag-government official ka man o kamag-anak ka ng government official, hingin po natin ang komento at pahayag ng grupong Good Gov PH. Kasama nga natin ngayon si Kobe Kabuhat. Kobe, good morning! Good morning, DJ Chacha, and good morning to Sir Ted. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat for being on the show. Siguro start muna tayo with Good Gov PH. Ano nga ba itong grupo ninyo at sino-sino ang miyembro? Bali, ang Good Gov PH po ay isang youth-led movement for good governance in the Philippines. Kami po ay isang organisasyon, non-government organization na binubuo ng mga youth volunteers, mga mag-aaral, mga young professionals, at kahit mga public servants na nasa ating pamahalaan. So, nais po ng aming organisasyon na isulong ang mabuting pamamahala sa pamagitan ng policy advocacy, community building, education, at iba pang mga pamamaraan para mailapit ang prinsipyo ng mabuting pamamahala, hindi lamang sa ating pamahalaan, kung hindi sa ating publiko. Oh, that's good, ano? At least grupo nga to ng mga kabataan. Sinasabi ni Manong Ted, hindi lang yung mga kaedad namin ang dapat nag-iingay. More so yung mga susunod na henerasyon at maging yung henerasyon ninyo. So ngayon, Kobe, sa kasagsagan ng issue ngayon, hindi lang tungkol sa flood control projects, maging yung pagpo-post ng luho online, hindi lang ng mga opisyalis ng gobyerno, maging ng mga kaanak nila, lalo na yung mga may bahid anomalya dahil napag-uusapan nga itong mga flood control projects ngayon. Ano ang papel ngayon ng inyong grupo na Good Gov PH pagdating sa pag-call out dito nga sa mga kung tawagin ay Nepo babies at maging do sa mga sinasabing tiwaling public officials? Siyempre, unang-una, no, hindi katanggap-tanggap yung mga ganitong mga gawin ng ating mga lingkod bayan o mga halal na politiko, gayon din ang kanilang pamilya, no. Kaya sa aming organisasyon, binibigyan namin ng plataporma ang aming mga volunteers, ang bawat kabataan, at bumubuo kami ng mga programa na para mas mabigyan pa ng boses ang mga kabataan sa iba't ibang issue, lalo na patungkol sa pamamahala. Hindi ito katanggap-tanggap dahil hindi rin ito tinatanggap ng ating batas, no. Nakasaad sa ating konstitusyon ng pinakamataas o saligang batas ng ating bansa, Article 11 Section 1, Public Office is Public Trust. Ayun ang isinusulong ng aming organisasyon na ang pagkakataong makapamuno sa ating pamahalaan ay isang pagtitiwala ng taong bayan. Meron silang pananagutan at tungkulin sa bawat Pilipino. Isa dito, no, actually sa huling parte ng seksyon na yun ng konstitusyon at pinaigting ng ating RA 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, na dapat tungkulin nilang manguna na mamuhay ng simple, payak at naayon sa kanilang posisyon. Kaya ngayon, ang aming organisasyon, katuwang ang hanay ng mga kabataan, nais namin na paalalahanan, o hindi lang paalalahanan, demand accountability, na hingin ang pananagutan sa mga politikong ito at ang kanilang pamilya, sapagkat nakasaad din, no, sa naturang batas na hindi lamang limitado sa ating mga public officials kundi sa kanilang pamilya, na kailangan nangunguna sila sa pamumuhay na simple, payak at naayon sa kanilang tungkulin. No, isang paalala din ito sa kabataan, at pinaalalahanan din namin ang aming kapwa kabataan na nagpapakita ito, no, na kung ano yung dapat hindi pamarisan, no. Kung tayo man ay nagnanais na pumasok sa pamahalaan, meron tayong sangguniang kabataan ngayon na pinamumunuan ng mga kabataan, at gayon din sa mga organisasyon, no, mga civil society organization and student governments. Kobe, ang ganda ng mga sinabi mo. Narinig ko sa'yo, obligasyon ninyo, tayong lahat, na hingin ang pananagutan nitong mga public officials na ito, maging ng kanilang mga kaanak na nagpapakita ng marangyang pamumuhay. Pero kayo mismo sa Good Gov PH, paano nyo ito ginagawa? Sa amin po, isa sa mga programa namin, no, ang isa naming inilalapit ay sa hanay ng mga sangguniang kabataan, no? Kasi naniniwala kami na dapat bata pa lang na ituturo na ito, no, sa ating mga
young public servants, no? Isa sa mga programa namin ay kinikilala namin yung mga nagpa-practice ng mabuting pamamahala sa pamagitan ng aming Seal of Good Youth Governance. Isa pa dito ay ang aming pagsulong at pagbibigay suporta sa mga pulisiya na direktang magreresolba ng korupsyon o ng mga ganitong gawin ng ating pamahalaan. Nariyan ang pagsulong ng right to access to information bill, ang freedom of information bill na matagal na naming sana maisabatas na sapagkat sa pagkakaroon ng access sa impormasyon, no, lalo na sa mga ganitong proyekto sa DPWH, from their plan of work of plans and so on and so forth, kung meron tayong access, makikita agad natin no, kung ano yung mali at ano yung dapat, kung ano yung karapat dapat. Pangalawa, nandito yung isa ding isinusulong namin na sana mas mapalakas pa natin ang ating mga civil society organizations, sapagkat kapag nagkukulang na ang pamahalaan na papanagot ang kanilang mga hanay, dyan papasok ang ating mga civil society organizations, youth organizations na silang titingin para dito. Pero nakita pa rin natin na meron pa rin mga kakulangan para mabigyan sila ng suporta para magawa ang mga ganito katungkulin. At panghuli, ang pagpapaigting ng framework, no, sa ating anti-corruption. No, isinusulong din namin sa pamagitan policy advocacy. Tama, nakikinig ako kanina sa inyo ni Sir Ted at sa inyo DG Chacha na lifestyle check. Pagkatapos nun, ano na? No? So kailangan merong klaro, malinaw, nag-uugnay-ugnay ang bawat ahensya ng pamahalaan para sugpuin ang anti-corruption. Marami tayong mekanismo, maraming ahensya, pero bakit ito pa rin yung paulit-ulit nating pinag-uusapan? Baka maaaring bisitahin natin ano ba ang connection ng bawat isa, ano yung maaaring linya, no, ng pananagutan mula sa Office of the Ombudsman, Civil Service Commission, meron pa tayong Presidential Anti-Corruption Commission, and so on and so forth. So ito yung mga iilan na ginagawa ng aming organisasyon. Gayon din ang pagpapalakas, no, ng ating mga kabataan sa kanilang leadership skills, at gayon din lalo na tuwing halalan at hindi man halalan, no, ang voters education na sa lahat ng mga nakita nating balita, sana alam na nila kung ano yung dapat piliin at ano yung deserve ng bawat Pilipino. Kobe, ikaw ba mismo o ang inyong samahan believe in mass street protest? Do you believe in that? Naniniwala kami, no, na ang pagpoprotesta ay isang magandang imahe ng demokrasya na dapat nating ipinapractice, no. Meron din sa aming mga hanay na mga na hindi lamang mga public servants, no, mga nasa eskwelahan, bahagi ng progressive groups, no. Kami diverse kami dito. Naniniwala kami sa non-partisanship at gayon din na ang lahat ay may boses. Sa anumang paraan, anumang avenue namin pwedeng sabi ito, no, sa formal man, sa pamagitan pag-uusap sa mga pamahalaan, at gayon din sa pag-uusap sa publiko sa pamagitan ng ganitong pamamaraan. Okay, sige. So, Kobe, salamat sa inyong panahon. Kaya nga kami tumawag lang para makuha ang inyong panig. I hope you don't mind, no? Ilang taong ka na, Kobe? 24 po. Bahagi po tayo ng Youth Corps Yun. ayon sa National Youth Commissions. Kasi, Gen Z. 18 to 24. kasi nung kapanahunan namin, siguro ng papa mo, no? Street protest, no? Kasi wala pang social media. Oo. Pero ngayon yata, iba na rin ang uso at naunawaan naman natin sa makabagong panahon, no? Pero palagay ko may mga pagkakataon din na siguro hihingiin ang kabayanihan ng ating kabataan na lumabas. Sa ating Mga kalsada. kinauupuan o bitawan muna ang ating mga gadget. At baka sabihin nyo kasi ako nang iinganyo nito, wag na lang. Hindi, sa akin na naman. Actually, Sir Ted, Hindi. Go naniniwala tayo na- ahead, Kobe. Go ahead. sige po. Go ahead. Na gamitin natin lahat ng avenue na available sa atin. Ito man ay protesta sa kalsada, sa ating social media, no. Pero pagdating sa social media, yung bawat komento, share, reaction, content, memes ng ating mga kabataan ay isang manifestasyon ng kanilang pagkadismaya at kanilang paghihingi ng pananagutan sa ating mga Sige. halal na politiko Sige. at ating Okay. lingkod bayan. Pero sa amin sa organisasyon, sana mas magkaroon pa ng mas malawak na usapan, no, mula sa hanay ng kabataan, mula sa mga aktibidad na ito sa ating social media. Kasi ako kinakabahan ako dito na ito nag-print kami ng mga post. Itong siguro halos kaedad nyo lang ito, itong mahilig sa biyahe at
kamag-anak nitong malaking kontratista na nasa gobyerno ngayon, di ba dahil nga sa mga karangyaan ng kanyang buhay, baka kasi may mga kabataan na gustong ma-achieve yun, di ba? Maraming May ganun. impluwensyahan siya na gusto ko yung suot niya. Bakit siya naka-private plane lagi? Bakit ang kanyang bota sa pambaha, Louis Gucci, Vuitton. Gucci. yung pambahan niyang bota, Gucci. Di ba na ang presyo po 100,000 piso? Alam mo yun, doon lang ako nababahala, no, na sa mga kabataan ngayon, yun nga, yung sense natin ng pagtangkilik, ano ba ang tama? Ano ba ang sobra? Ano ba ang nararapat? Sige. So, Kobe, kayo nang bahala. We don't want to influence you, but sorry sa akin, nabanggit lang kanina ng panahon namin, kasi nga, Lumalabas kayo ng kalsada. Oo. telegrama pa yun, tsaka long distance. Tsaka walang social media. Walang cellphone. Oo, wala kaming Tsaka avenue. mas mahirap hanapin ng tagong yaman nun. Walang social media Hindi pinagyayabang. Hindi pinagyayabang, oo. Anyway. Sige, so Kobe, salamat na marami. At kung meron kayong mga gagawin, keep us posted. Yes po sir. Muli siguro po panghuling pananalita na lamang no na sabi ko nga na lahat tayo ay may lahat tayo ay may responsibilidad no na panagutin ang ating mga opisyalis, lalo ng bilyon-bilyon no ang nawawala sa atin. Kung kaya't hinihikayat namin ang mga kabataan na patuloy na makialam. Meron tayong mga mekanismo diyan no, kung kayo ay botante na 15 years old no, as early as 15 years old to 30 years old, bahagi kayo ng inyong katipunan ng kabataan. Mangialam kayo sa inyong barangay, magsimula kayo sa inyong komunidad at mangialam kayo sa inyong sangguniang kabataan na siya ding nagiging miyembro ng City Council no, ang kanilang pangulo ng federasyon. Mula doon paangat ng paangat no, mula ibaba hanggang itaas no, sana tayo ay mangialam, makinig ng Salamat. balita no. Napapansin din natin na bumababa na rin ang pakikinig sa balita ng ating kabataan. No? Pero marami tayong nakitang istorya ng mga kabataan na patuloy na lumalaban para sa mabuting pamamahala. Salamat na marami sa iyo. Kobe Kabuhat, isa po sa mga Policy Advocacy Director ng Good Gov PH. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!